Ikaw na ang bahala, Carla. Sinabihan na kita. Alam mo ang trabaho ko. Pamilyar ka na rito. Opo, tiya. Bata ka pa lang, nakikita mo na akong pabalik-balik sa Barrio Lorenzo. Kaya huwag ka mag-alala, ligtas ka sa baryong yon. Paano naman po ako magiging ligtas sa baryo ng mga aswang, tiya? Shh! Huwag kang magsalita ng ganyan at baka may makarinig sa'yo. Nakakainis nga po eh. Isang trabaho na hindi ko makwento sa mga kaibigan ko. Hindi naman kailangang malaman ng lahat ng trabaho mo. Lalo na po kung ganito na magpapaanak ako sa mga aswang na yan. Carla, huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag mong ipaparinig yan sa kanila. Huwag mo silang tawaging aswang na yan o mga aswang na to. Tandaan mo, mga tao rin sila. Anong klaseng tao ang kumakain ng kapwa-tao? Carla naman, ilang beses ko na ba sinabi sa'yo na malaki ang utang na loob natin sa Barrio Lorenzo? Kailangan nating makatulong sa kanila gaya ng pagtulong nila sa atin noon. Tiya, naintindihan ko po yun at tinatanggap ko po ang trabaho at responsibilidad ko. Hindi mo lang siya kailangan tanggapin. Kailangan buong-buo mong isapuso ang trabahong ito, Carla. Umaasa ako na pagbubutihin mo gaya ng ginawa ko at ng mga nauna sa atin. Iwasan mo makipag-away sa kahit sinong aswang. Kilala kita, Carla. Lahat pa naman pinapatulan mo. Hindi naman po, lumalaban lang po ako pag alam ko na tama talaga ako. At walang mali sa ganyan. Ang mali, hindi mo kikilalanin ang kinakalaban mo. Gaya ng lagi kong sinasabi sa'yo, matuto kang magpakumbaba at pahabain ang iyong pasensya. Tandaan mo, nasa Barrio Lorenzo ka at lahat ng naron ay aswang na hindi dapat kinakalaban. Opo, naintindihan ko po ang trabaho ko at dapat naasal ko. Mabuti naman dahil para yun sa kabutihan mo, Carla. Gusto ko lang na maging maayos ang pagtatrabaho mo sa Barrio Lorenzo. Magpapaanak ng mga buntis na aswang at uuwing buo at buhay. Tiya, hindi ba kayo natatakot doon? Nung una, syempre natatakot ako. Pero masasanay ka na lang talaga. Normal lang ang takot, Carla. Lahat tayo natatakot pero ang pinakamahalaga ay kung ano ang gagawin natin sa takot natin. Napaisip lang ako, bakit ba hindi na lang tayo umalis? Bakit hindi na lang tayo lumayo? Bakit ba hindi tayo umaalis sa baryo na to? Hindi mo sila kilala, Carla. Hindi mo alam kung ano mga kaya nilang gawin. At wag na wag mong susubukan pang alamin dahil baka ikapahamak mo pa yon. Wag na wag mo silang tatakbuhan. Opo, wag po kayo mag-alala. Susubukan ko pong mag-ingat. Ay nako, mukhang duda ako dyan ha. Lahat kasi inaaway mo eh. Hindi naman po. Narinig ko nga pinag-uusapan ka sa palengke. Sino po nag-uusap-usap tungkol sa akin? Tingnan mo. Kasi naman tiye, dinadaya kasi ako kahapon sa palengke. Sino ba matutuwa ron? Hayaan mo na lang kasi. Hindi po ganon. Hindi ako papayag na dinadaya tayo. Ay naku, ikaw talaga. Para kang ang nanay mo. Ganitong-ganito po ba talaga si Mama? Oo, mas kamukha mong tatay mo, pero ang ugali naman ay parehas na parehas ng nanay mo. Okay nga po yun para hindi mo masyadong namimiss si Mama. Namimiss ko nga palagi dahil sa iyo eh. Alam mo, nasasayang ang oras natin. Mag-asikaso ka na para makapunta na tayo sa Barrio Lorenzo. Opo. Nagtungo si Carla sa kanyang silid upang ayusin ang mga gamit na dadalhin. Napatingin siya sa Bible na nasa gilid ng kanyang lamesa. Kinuha ni Carla ang isang bote ng asin at nilagay yon sa kanyang bag. Ilang minuto ang lumipas ay handa na si Carlang umalis. Nilapitan siya ng kanyang tiya Carmen. Dinala mo ba ang isang bote ng asin? Po? Bakit? Dinala mo ba? Opo, panigurado lang. Akin na. Po? Sandali, bakit po? Hindi dapat tayo magdadala ng ganyan o kahit na ano laban sa kanila. Hindi ko naman po sila kakalabanin. Pero magdadala ka ng asin na panlaban sa kanila? Para sa kaligtasan lang po natin to. Mahigit 20 taon na ako nagpapabalik-balik sa Barrio Lorenzo, Carla. Iba pa rin po na handa tayo. Wala tayong paghahandaan. Hindi tayo makikipaglaban, hindi tayo makikipag-away. Kaya tayo pupunta ron ay dahil magtatrabaho tayo, magpapaanak tayo ng mga aswang. Tapos aalis na tayo. Huwag na nating gawing komplikado pa ang isang bagay na komplikado na. Hindi ka sasaktan ng mga aswang doon kung hindi mo sila gagalawin. At hindi ko rin po gagamitin ang asin na yun kung hindi nila ako bibigyan ng dahilan. Pero tiya naman, naiintindihan po kita. Sige po, hindi ko na po dadalhin. Ibabalik ko na po.
Salamat talaga at naintindihan mo ko. Kaya ikaw ang paborito kong pamangkin eh. Ako lang naman po ang pamangkin mo, tiya. Nang dumating ang 4:00 ng hapon ay naglakbay na ang magtiya patungo sa liblib na lugar ng Barrio Lorenzo na tirahan ng mga aswang. Panay tingin sa langit si Carla at binabantayan kung lulubog na ba ang araw habang naglalakad sila sa kakahuyan. Kinakabahan ka ba? Hindi po, kayang-kaya ko to. Bakit tingin ka ng tingin sa taas? Naghihintay ka ba na maggabi? Opo, hinihintay ko ang mga bituin, tiya. Ikaw, ang hilig mo sa mga bituin. Ay, oo nga pala. Nakita mo na ba ang bagong bukas na shop sa bayan na puro mga bituin na pulseras at hikaw ang tinda, ha? Hindi pa po, pero binigyan na ako ni Isagani ng hikaw na star. Ay, talagang si Isagani, oh. Masyadong matyaga sa'yo. Bakit parang hindi ka masaya sa binigay niya? Kasi naman po yung star na hikaw na bigay niya, malaki pa sa tenga ko. Hindi naman ganun ang gusto ko eh. Gusto ko yung maliliit at cute tingnan. Ay naku, ikaw talaga. Nagpasalamat ka naman ba? Opo, tapos binalik ko rin. Ha? Ano? Bakit mo naman binalik? Kasi po hindi ako interesado sa kanya. Kaya hindi ko alam kung bakit kailangan kong tanggapin ang mga binibigay niya. Ayokong paasahin ng tao na wala naman pong pag-asa sa akin. Mukha namang seryoso sa'yo si Isagani. Hindi ko maintindihan kung ano ba ang hindi mo gusto sa kanya. Magandang lalaki si Isagani at maraming nagkakagusto sa kanya. Mabait naman siya. Magalang, matalino, palabiro, masarap kasama, masipag. May maganda kang hinaharap sa lalaking yun. Siya po ang walang hinaharap sa akin. Bakit ka naman ganyan magsalita? Okay naman si Isagani kaso masyado po siyang madaldal. Gusto ko sana ng lalaking tahimik. Hindi mo siya type. Hindi naman po sa ganon, pero siguro nga po hindi ko talaga siya type. Hindi ko rin maintindihan ng sarili ko eh. Baka kasi ayoko pang magpakasal. Sus Mariosep, hindi ka naman agad magpapakasal bukas. Oo nga po, ewan ko ba bakit naisip ko yan. Kasi siguro baka pag naging kami ni Isagani, bigla siyang humiling ng kung ano-ano. Sa simula lang pala siya magaling, kunwari mabait tapos pag nakilala mo na, saka naman lalabas ang ugali. Masama pala. Humiling ng ano? Kasal po o kaya anak, o kung ano man ang naisip niya. Pakiramdam ko baka ganun si Isagani. Mukhang hindi naman ganun si Isagani, Carla. Hindi natin sigurado. Ano kaya ang maiisip ni Isagani pag nalaman niya na ang babaeng gusto niya nagtatrabaho pala sa mga aswang? Ay nako, ganyan lang ang naiisip mo kay Isagani kasi hindi mo pa siya kilala. Kasi hindi ka naglalaan ng oras para kilalanin siya. Kasi naman po nakakainis siya, naiirita ako sa kanya. Pagod ako sa trabaho tapos dadaldalin niya ako. Minsan gusto ko ng katahimikan pero hindi niya maibigay-bigay. Ay nako, bale wala ba siyang pag-asa sa'yo? Wala po. Napahinto ang magtiya sa paglalakad nang makarinig ng pag-alulong ng aso sa daan. Humawak agad si Carla sa malaking bag niya at naghanda siyang lumaban sa kung anumang kakaharapin. Tinawanan naman siya ng kanyang tiya bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Sumunod naman si Carla sa kanyang tiya habang nagmamasid-masid sa paligid. Wala pa tayo sa Barrio Lorenzo, Carla. Ay, wala pa po ba? Oo, kaya kumalma ka muna riyan. Aso lang yan ang bahay sa malapit. Minsan ba habang pauwi ka, tiya? Feel mo ba may sumusunod sa'yo na aswang? Wala naman. Bakit naman nila ako susundan? Ewan ko, baka kasi natatakot sila na baka magsumbong ka sa iba at sugurin ang baryo nila. Sila ang kinatatakutan, hindi sila ang natatakot. Hindi naman lahat ng aswang may pakialam sa ating mga tao. May mga sariling buhay yan, sariling pamilya, sariling mundong iniikutan. Mababait naman ba sila? May mga masusungit pero pagsusungit lang ang ginagawa nila. May mga nananakot? Wala naman. Hindi ko sila binibigyan ng dahilan para takutin nila ako. Ginagawa mo lang kung anong gusto nila? Hindi sa ganon. Sadyang ginagawa ko talaga ang trabaho ko at yon ay ang paanakin sila. Hindi susobra at hindi kukulang. May mga nakasundo po ba kayo o naging kaibigan? Oo naman, mababait ang ilan sa kanila. Nagbabayad pa nga sila ng mga sariwang gulay at mga manok o minsan baboy. Pero may ilan may iba na nakakatakot, mga mababangis. Gaya ng pupuntahan natin ngayon, kaya kailangan nating mag-ingat, ha? Bakit po?
Dahil ang paaanakin natin ngayon ay ang aswang na asawa ng isang makapangyarihang aswang sa Baryo Lorenzo. Kilala siya, mayaman at tagapagmana ng baryo. Pasensya ka na, ngayon ko lang sinabi dahil ngayon ko lang naalala. Dapat pala nagsanay muna tayo. Hindi na po kailangan ng pagsasanay. Marunong naman po ako magpaanak. Sa aswang lang hindi. Ay nako, wag mong gagawing biro ito, ha? Opo. Kailangan nating mag-ingat dahil mabigat na mga aswang ang makikilala natin ngayon. Mag-ingat tayo kay Andres. Siya ang tagapagmana na tinutukoy ko. Siya po ang asawa ng buntis, no? Siya nga. Kailangan din nating mag-ingat kay Tanya. Sino naman yun, Tia? Siya ang nakatatandang kapatid na babae ni Tori. Si Tori ang paaanakin natin at si Tanya ang ate. Bakit natin kailangan mag-ingat sa kanya? Dahil may usapan sa kanilang baryo na masyado siyang mahigpit at kahit kapwa aswang niya, kinakain niya. Ha? Ano? May ganyan pala na kwento tapos ayaw mo na magdala tayo ng asin? Kasi hindi naman nila tayo sasaktan o kung ano man. Huwag na natin silang pag-usapan dahil malapit na tayo sa Baryo Lorenzo. Bilisan na natin ang paglalakad nang makauwi na tayo kaagad. Nagpatuloy sa paglalakad ang magtiyahin hanggang sa makarating sa Baryo Lorenzo. Pinagmasdan ni Carla ang mga aswang na nakaanyong tao at nakatingin sa kanila. Itinatak ni Carla ang kanilang dinaanan sa kanyang isipan. Ang bawat palatandaan, ang bawat pasikot-sikot at lahat ng mga mata na nakatingin sa kanila. Nilapitan ng magtiya ng isang lalaki at pinapasok sa isang malawak na bahay ng pamilyang aswang. Napalunok si Carla nang makita na maraming aswang ang nasa loob. Namumula ang mga mata nila at seryosong nakatitig sa kanila. Pilit namang hindi pinansin ni Carla ang malansang amoy ng mga aswang. Pinagmasdan ni Carlang lumapit sa kanila ang isang magandang babaeng may mahabang buhok. Ako si Tanya, ang nakatatanda sa pamilya namin. Masaya akong makilala ka. Ako si Carmen. Kilala kita. Kilala ka naming lahat sa baryo na to at marami ka nang napaanak. Maganda naman ang reputasyon mo rito. Salamat at ganyan na tingin niyo sa akin. Siya ang hindi ko kilala. Siya ang pamangkin ko na si Carla. Wala ba siyang dila at hindi makapagsalita ng mag-isa? Carla po ang pangalan ko at pamangkin ni Tia Carmen. Bakit ka nagdala ng isang tao na hindi sinasabi sa akin, ha? Kasi... Kasi? Dahil po kay Andres. Siya ang nagbili na magdagdag ako ng isang tao na pinagkakatiwalaan ko kaya sinama ko ang pamangkin ko na siyang magmamana rin ng trabaho ko bilang tagapagpaanak sa Baryo Lorenzo. Pansin ni Carla na halatang inis si Tanya na hindi pinaalam sa kanya ni Andres ang pagsama sa kanya. Dinala sila sa silid kung nasaan si Tori at unang tingin pa lang ni Carla, naisip niya agad na hindi makakaligtas si Tori at ang bata. Nasa dulo ng kwarto ang mga aswang at nagbabantay habang si Carla at Tia Carmen ay pinapaanak si Tori na hirap na hirap. Ilang oras nang sinusubukan ni Tia Carmen pero hindi pa rin lumalabas ang bata. Naaawa na si Carla sa buntis. Nagulat si Carla nang bumulong si Tori sa kanya. Napatayin na lamang siya. Ano bang tinatayo-tayo mo riyan, Carla? Halika, tulungan mo ko. Tia, magpapakatotoo na ako. Ano? Mukhang hindi na niya kakayanin eh. Huwag kang magsalita ng ganyan. Tingnan mo naman ang pangangatawan niya. Pinapakain ba nila yan? Puro pasa siya. Puro pasa ang kamay at paa niya. Mukha siyang tinali. Ano? Yung leeg niya may marka ng kamay na mukhang sinakal. Hindi po yun normal. Inabuso nila ang isang buntis. Hindi na natin yun problema. Hindi na po makakaligtas si Tori. Carla! Matagal na po kayo nagpapaanak. Alam ko na alam niyong hindi sila mabubuhay ng sanggol. Kailangan nilang mabuhay. Kailangan natin silang buhayin dahil tayo ang masisisi. Tayo ang mamomroblema kung may mangyaring masama sa kanilang dalawa. Po? Tayo ang may kasalanan. Nagpapaanak lang tayo. Hindi naman natin kontrolado ang buhay ng pinapaanak natin. Tingin mo ay isipin nila yan. Huwag na tayong magtalo, Carla. Gawin na natin ang lahat ng kaya natin. Ilang minuto pa ang lumipas at hirap na pinaanak ng magtiyahin ang aswang. Nagkatinginan sila nang lumabas ang bata na hindi humihinga. Hindi ito gumagalaw o umiiyak. Pilit nilang isinalba ang sanggol
pero hindi na ito humihinga kagaya ng kanyang ina. Patay na. Shh! Manahimik ka muna. Buhay pa sila. Tiya, halos 1 oras na natin silang sinusubukang buhayin. Wala naman nangyayari. Wala na silang pag-asa. Ay, hindi to pwede. Baka nagkakamali lang tayo. Kaya pa natin silang buhayin. Tiya, hayaan mo na yan. Tigilan mo na sila. Ginawa na natin ang lahat ng makakaya natin. Ay, ano gagawin natin ngayon, Carla? Hindi pwedeng hayaan na lang natin to. Napatay natin sila. Hindi po natin sila napatay. Namatay siya sa panganganak at hindi kinaya ng katawan niyang sanggol. Sobrang payat niya at ganon din ang bata. Namatay ang mag-ina dahil sa kapabayaan nila. Hindi dahil sa ating dalawa, Tiya. Hindi nila matatanggap yan. Kakausapin ko sila. Ako ang lalapit at kakausap. Magpapaliwanag ako. Ikaw pa talaga ang kakausap, ha? Sino po ba dapat, Tiya? Ikaw? Baka paulit-ulit ka lang humingi ng tawad pag kinausap mo sila eh. Kailangan nating ipaliwanag na wala naman tayong kasalanan. Hindi mahalaga kung wala tayong kasalanan. Ang tanging nakikita nila ngayon ay namatay ang mag-ina sa kamay nating dalawa. Di umalis na po tayo. Ano? Umalis? Opo, umalis na tayo ngayon habang nagbabantay lumabas ng kwarto. Iwan na natin sila para tumakas. Hindi tayo tatakas. Ayaw mong akong kumausap at magpaliwanag sa kanila, Tiya. Dahil alam ko na hindi sila makikinig. At ayaw mo rin na tumakas tayo. Dahil hindi tayo makakatakas. Makakatakas pa tayo, Tiya. Walang kung sino ang nandito. Pwede pa tayong umalis. Hinawakan ni Carla ang kanyang tiya Carmen sa braso at hinila papalapit sa pinto. Nagulat ang dalaga nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang pamilya ni Tori. Nilapitan nila ang bangkay ng aswang at ng sanggol. Hindi na nakatakbo sina Carla at tiya Carmen dahil may 6 na aswang ang nasa paligid. Kabilang na doon si Tanya. Lumapit si Tanya at ang 2 aswang kay Tori. Napasigaw sila nang makitang patay na si Tori at ang sanggol. Takot na takot si Tia Carmen na mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Carla. Kitang-kita ni Carla ang galit sa mga namumulang mata ng aswang sa paghaba ng kanilang mga kuko at pagtabingi ng kanilang mga leeg sa galit. Pinatay niyo ang kapatid ko! Ay, hindi po namin sinasadya. Hindi namin sila pinatay. Maniwala kayo! Ginawa namin ang lahat na makakaya namin. Hindi kami masaya sa naging resulta pero... Pinatay niyo ang kapatid ko! Hindi po namin yung ginawa. Patawarin niyo kami. Hindi namin ginusto ang nangyari. Nakakalungkot ang sinapit ng kapatid mo at alam namin na masakit para sa inyo ang nangyari. Alam niyo ba ang kapalit ng ginawa niyo? Alam niyo ba kung gaano kabigat ang kasalanan niyo? Ay, naku, patawad po. Hindi po namin sinasadya. Hindi namin ginusto yon at humihingi kami ng tawad sa nangyari. Nagulat si Carla nang malakas na sampalin ni Tanya si Tia Carmen. Galit na tinulak palayo ni Carla si Tanya hanggang sa matumba ang aswang sa sahig. Takot na hinila ni Tia Carmen ang pamangkin papalapit sa kanya at niyakap ang braso nito. Galit namang nilapitan ng mga aswang si Carla at napaatras ang dalaga dahil sa takot. Gumapang sa sahig at kisame ang mga aswang bago talunan ang magtiya. Mabilis namang binunot ni Carla ang bote ng asin sa kanyang bulsa at binuksan yon. Hindi nagdalawang isip si Carla na maghagis ng kaunting asin ngunit sapat para matamaan ang mga aswang. Napasigaw naman ang mga ito nang masabuyan ng asin. Natigilan ang mga aswang sa loob at nakarinig pa si Carla ng mga sunod-sunod na pagtili ng mga aswang sa labas. Nagdala kayo ng asin sa pamamahay namin? Nagdala kayo ng laban sa amin sa sarili naming baryo? Nag-iingat lang kami. Hindi nyo alam ang pinapasok ng gulo. Hindi nyo alam ang sinimulan nyo. Huwag na rin nating palakihin to. Ano ang pinapahiwatig mo, babae? Nagkasala kayo at... Anong kasalanan namin sa inyo? Kayo ang pumunta sa baryo namin. Nagpapaanak lang kami, ngunit hindi namin alam kung paano bumuhay ng patay. Wala kayong bubuhayin kung wala kayong pinapatay. Malaking kasalanan ang ginawa niyo sa pamilya namin at sa buong lahi namin. Kayo ang pumatay sa sarili niyong kapatid. Nangihina na siya at hindi kayang bumuhay pa ng sanggol. Inabuso niyo si Tori at namatay siya dahil sa inyo. Dahil hindi niyo siya inalagaan ng mabuti, alam niyo yan. Wala kaming kasalanan sa nangyari. Wala kang pakialam kung paano namin pinatutunguhan ang kapwa namin na swang.
Sarili niyong kapwa ginaganyan nyo? Sarili niyong kapatid? Kapatid na may dalang sanggol sa sinapupunan niya? Tapos ngayon na hindi niya kinaya ang pagbubuntis, isisisi niyo sa amin ang responsibilidad, ha? Wala kang alam. Kayo to na sinabuyan kami ng asin. Isang bagay na pinagbabawal naming dalhin dito. Alam yan ang tiya mo. Batig nang hindi kayo pwedeng magdala ng kahit na ano laban sa amin. Pero anong ginawa mo? Hindi ka lang nagdala. Ginamit mo pa yon laban sa amin! Dahil binigyan mo ko ng dahilan para gamitin yun sa inyo. Kung alam ko lang na ganito kayo, sana nagdala na ako ng holy water at Biblia. Pagbabayaran nyo to! Magbabayad kang babae ka! Muling naghagis ng asin si Carla sa mga nakaharang na aswang at nagmamadaling hinawakan ang braso ng kanyang tiya at hinila yun palabas ng bahay. Patuloy na naghahagis ng asin sa ere si Carla upang hindi sila lapitan ng mga aswang. Unti-unti nang nag-iibang anyo ang mga ito. Ang ilan ay gumagapang sa kisame at pader, naglalagay ng langis sa katawan at nagtatanggal ng mga damit dahil mag-aanyong hayop na. Hindi tumitigil sa pagtakbo ang magtiya hanggang sa makarating sa madilim na kakahuyan. Nakalayo-layo na sila. Hindi na nila naririnig ang mga aswang o nakikita ang mga ito. Ngunit alam ni Carla na hinahanap pa rin sila. Mali ito. Po, mali ang ginawa natin. Mali ang ginawa natin, Carla. Tiya, ano ba sinasabi mo? Ito ginagawa natin, mali ito. Ang ano po, ang pagtakas, ang paggawa ng paraan upang mabuhay tayo. Tiya, anong mali? Nagkasala tayo. Nagkasala tayo sa mga aswang. Tiya, alam mong wala tayong ginawang mali. Pinatay natin ang dapat na paaanakin natin. Hindi natin nabuhay ang bata. Hindi natin kasalanan yun, Tiya. Hindi natin hawak ang tadhana. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Mali ito, mali. Kailangan nating bumalik. Po, hindi tayo babalik. Babalik tayo, Carla. Tiya, bakit ka huminto sa pagtakbo? Hindi ako papayag na bumalik at hindi ako papayag na mag-isa kang bumalik. Kahit anong mangyari, sabay tayong babalik sa sarili nating baryo. Buo at buhay. Isa pa, papatayin nila tayo kung babalik tayo. Pinapalaki lang natin ang gulo at hinayaan nating mamatay si Tori. Nakita mo ang kalagayan ng pinaanak natin? Hindi kaya ng katawan niyang magbuntis. Alam mo po ba kung anong sinabi niya sa akin? Ang sabi niya, hayaan na natin siya. Ang sinabi niya, patayin na natin siya. Hindi nga natin alam kung ginusto niya ba ang bata sa sinapupunan niya o hindi. Pero wala na tayo ron. Ang kailangan natin, umalis. Hindi na tayo makakaalis pa dahil nandito na sila. Nakarinig ng mga sigaw si Carla at hinila ang tiya niya palayo. Kinuha ni Carla ang malaking sanga ng kahoy at pinalo-palo yun sa ere. Natamaan ni Carla ang dalawang aswang na tiktik at sinabuyan niya ito ng asin. Nang sinugod pa sila ng ilang aswang, ay lumaban si Carla at hindi siya pumayag na siya'y makain, makagat o makuha. Tumakbo si Carla at ang kanyang tiya palabas ng kakahuyan. Nakakita sila ng isang maliit na bahay. Mabilis na hinagis ni Carla ang asin sa paligid ng maliit na bahay para hindi makapasok ang mga aswang doon. Pumasok si Carla at Tia Carmen sa loob at sinabuyan ni Carla ang lahat ng maruming gamit, pader, kisame at bintana upang hindi makapasok ang mga aswang sa loob. Mga hamak na tao! Hindi nyo alam ang ginagawa nyo! Hindi nyo kilala kung sinong kinakalaban nyo! Ganon din kayo! Hindi nyo alam ang kaya kong gawin para mabuhay! Isa ka lang hamak na tao! Ano kaya mong gawin, ha? Kaya ko kayong ubusin lahat! Sige! Tanya, kung matapang ka, lumapit ka. Bumaba ka sa ere at harapin mo ako. Magtuos tayong dalawa kung hindi ka takot mamatay. Kung hindi ako takot mamatay, umalis ka sa bahay na yan. Bitawan mo ang asin! Duwag! Isa kang duwag at natatawa ako sa'yo. Nakakaawa ka dahil hindi ka makalapit. Isa ka mahinang nilalang. Ang tanging meron ka ay pakpak, ngunit hindi ka malaya. Ayusin mo ang pananalita mo! Kilalanin niyo muna ang binabangga niyo. Hindi ko kayo aatrasan at wala akong pakialam sa mga kaya niyong gawin. Hindi niyo kami mapapatay. Hindi lang namin kayo papatayin. Pahihirapan namin kayo. Lalo ka na, Carla. Masama ang ugali mo. Anong gagawin niyo ngayon? Maghihintay na mag-umaga, ha? Mga duwag! Sinara ni Carla ang pinto at tumakbo papunta sa kabilang dulo ng bahay kung saan dali-dali silang lumabas. Binilisan nila ang pagtakbo hanggang sa makalabas sa kakahuyan nang hindi napapansin ng mga aswang. Nang makalayo-layo sila ay nagulat si Carla nang makasalubong nila ang manliligaw na si Isagani na nagmamaneho ng jeep. Kahit na hindi alam ni Isagani ang nangyayari, pinasakay niya ang magtiya at mabilis na nagmaneho palayo hanggang sa makalabas sa Barrio Lorenzo.
Saka lamang nakahinga ng maluwag sina Tia Carmen at Carla. Carla, anong ginagawa niyo sa Barrio Lorenzo? Wala naman. Pawis na pawis pa kayong dalawa ng tiya mo. Ayos lang kami. Anong ayos? Tignan mo nga yung sarili mo. Sandali, bibilang ko lang kayo ng panyo ha. Hindi na kailangan. Ayos lang kami ni Tia. Sigurado ba kayo? Para kayong nakakita ng kung ano eh. Okay lang kami, salamat. Ibaba mo na lang kami sa simbahan. Doon na kami sasakay pa uwi. Bakit pa kayo sasakay kung pwede naman kayo rito sa jeep? Gabi na rin kaya ihahatid ko na kayo. Mahirap na, marami pa namang masamang loob dyan. Kanino nga palang jeep na to? Hindi ka naman jeepney driver Ito ba? Sa kaibigan ko to. Wala lang akong masakyan kasi gabi na kaya hiniram ko na lang yung jeep niya. Gabi na pala para sa'yo. Saan ka pupunta? Di sa inyo dapat. Birthday kasi ng pinsan ko kanina kaya maghahatid ako ng pagkain. Tapos sabi ng mga kapitbahay nyo umalis daw kayo. Tapos yun, nagtanong-tanong ako, may nakakita raw sa inyo papunta raw kayo sa Barrio Lorenzo. Sino nakakita sa amin? Yung matanda sa dulo ng baryo natin, hindi ko kilala eh. Basta next time kung may pupuntahan kayo, sabihin nyo na lang sa akin at ihatid ko kayo. Hindi na kailangan, makakaabala pa kami. Naku, hindi kayo abala. Ako nga tong nagalok, di ba? Baka ikaw pa ang maging abala sa amin. Basta, lalo na pag gagabihin kayo ha. Sabihin mo kagad sa akin, ihatid ko kayo. Wala ka naman sasakyan. Di maglalakad tayong tatlo ni Tia Carmen. Teka, ano nga ba ginagawa nyo sa Barrio Lorenzo? Ang dami ko pa namang naririnig na kwento na may aswang daw dun. Tapos, nandun lang pala kayo. Natakot ka siguro pagpunta mo ron, no? Uy, hindi Silang matakot sa akin. Huwag mo na lang alamin kung bakit kami nagpunta ron. Ha? Bakit? May sasabihin ka pa ba? May tiwala ka ba sa akin, Isagani? Oo naman, liligawan ba kita kung wala? Huwag mo nang banggitin yan. Basta ba oo ang sagot mo eh. May tiwala ako sa'yo. Bakit ba? Mag-isa ka lang sa bahay mo, di ba? Oo, bakit? Huwag ka mag-alala, hindi kita nanakaawan. Ay, bakit naman hindi? Handa pa naman akong ibigay sa'yo ang lahat. Seryosong usapan to, kaya pwede sumagot ka na maayos. Oo na. Wala akong kasama sa bahay, mag-isa lang ako. Ayos lang ba na makituloy muna kami ni Tia sa bahay mo kahit ngayong gabi lang? As in, makitulog? Oo, ngayon lang naman eh. Pag sikat ng araw bukas, aalis din kami agad ni Tia. Kahit sa sala lang kami. Anong kahit sa sala? Doon kayo sa kwarto. Oo naman, pwede kayo makituloy sa bahay ko kahit kailan nyo gusto. Kung gusto mo, ibigay ko pa yun sa'yo eh. Ang OA na niya na. Asikasuhin ko na yung titulo ng bahay para ibibigay ko na kagad sa'yo. Huwag na nga, para namang lagi kayo naglolo ko eh. Uy, biro lang naman. Gusto lang kitang patawanin. Hindi naman ako natatawa. Alam ko kung paano ka tatawa. Ano na naman? Di alalahanin mo yung batang nadulas kahapon sa palengke. Huwag mo nang banggitin yan. Ang sama ng ugali mo. Ay, tumawa na siya Alam mo, tara na nga. Mukhang pagod na kayo ni Tia. Salamat talaga. Babawi ako sa'yo minsan, Isagani. Sige lang, alam mo namang hindi ako naghihintay ng kapalit. Dinala ni Isagani ang magtiyahin sa kanyang malaking bahay at pinatuloy doon. Nasa guest room ang Magtia at pasilip-silip sa binata si Carla upang tingnan kung may nakapaligid o nakasunod sa kanilang aswang. Nakahanda ang bawang at asin ni Carla kung may aswang na susugod sa kanila. Tiningnan ni Carla si Tia Carmen na malalim ang iniisip at nakaupo sa kama. Ligtas na po tayo, Tia. Hindi tayo ligtas, Carla. Hindi na tayo magiging ligtas. Tia, alam ko natatakot kayo pero huwag kayong magsalita ng ganyan. Ano sa tingin mo ang sasabihin ko? Hindi na tayo makakatakas dito. Makakatakas po tayo, Tia. On the good side, isipin mo, hindi na natin kailangan magpabalik-balik sa baryo nila upang magpaanak. Malaya ka na, Tia. Hindi tayo lalaya, Carla. Walang kalayaan at kapayapaan kung hinahabol na tayo ng mga aswang. Sa tingin mo ba, anong gagawin nila? Kakalimutan na nangyari ngayong gabi? Magluluksa sa nangyari kay Tori? Kitang-kita mo ang inasal nila. Ang ginawa nila ay mauulit at mauulit pa kung hindi nila makukuha ang gusto nila. Ano po bang gusto nila? Sorry mula sa atin? Papatayin ba nila ako? Gagawing aswang, ha? Hindi ko alam at yan ang kinakatakot ko.
Malalagpasan po natin ito, Tia. Hindi na! Tia, hinaan ang boses mo. Ayoko malaman ni Isagani ang nangyari at madawit siya sa gulong to. Hindi naman siya kasali dito eh. Siguro mali na nakitulog tayo sa bahay niya ngayong gabi. Ikaw kasi, bakit ka nagdala ng asin? Kung hindi po ako nagdala ng asin, baka patay na tayo ngayon. Hindi nga tayo patay ngayon, pero sa tingin mo ba, titigilan nila tayo? Binantaan mo ang buhay nila, sinaktan mo sila. Eh sila naman binantaan nila ang buhay natin kaya dapat lang na lumaban tayo. Nagbanta ka na uubusin mo ang lahi nila. Alam ko po ang sinabi ko. Hindi mo alam, Carla. Hindi mo nga alam ang ginagawa mo. Nagbitaw ka ng salita. Nagbanta ka. Paninindigan ko po yun. Huwag mo nang palakihin ang gulong ginawa mo. Wala akong ginagawang gulo, Tia. Sadyang hindi lang po ako tulad mo. Tulad ko. Masyado kayong takot, Tia. Handa kayong magpaapak sa mga nilalang na yon. Hindi ko ginusto yon, Carla. Ako rin po, hindi ko ginusto na ganito tayo sa kanila. Utusan, tagapaanak, tingin nila sa atin fresh meat. Masyado nakakainsulto. Pero alam mo po ang pinagkaiba natin? Ako may ginawa at handa akong dagdagan ng ginawa ko. Dagdagan ng ano? Ng isa pang pagkakabali? Alam mo, bukas na bukas babalik tayo para humingi ng tawad. Hindi po tayo babalik. Aalis na tayo, pupunta tayo sa malayo at mamumuhay ng tahimik. Inumpisahan mo to, Carla. Huwag mo nang takasan pa. Pero tama ba na bumalik tayo? Oo, humingi ka ng tawad. May mga mababait sa kanila, maawain, mapagkumbaba. At lahat ng yon wala si Tanya. Hindi si Tanya ang kakausapin mo. Eh sino? Si Andres. Andres? Oo, ang asawa ni Tori. Hihingi tayo ng tawad at mag-aalay ng hayop. Gagawin ko ang makakaya ko upang hindi na lumala pa ang pangyayari. Sinasabi ko sa iyo, Carla, wag na wag mong tatakasan ang aswang. Lalong lalala ang sitwasyon kung gagawin mo yon. Kinabukasan ay maagang umuwi si Tia Carmen at Carla upang asikasuhin ang kanilang pag-alis. Nagpatulong naman si Carla kay Isagani na maghanap agad ng patay na baboy at manok. Kahit na nagtataka ay sinunod ni Isagani ang utos ni Carla. Dala ko na po lahat ng mga hinihingi mo, prinsesa. Maraming salamat, Isagani. Ito nga palang bayad ko sa'yo. Oops, huwag mo akong babayaran. Ano? Huwag ka na nga mag-inarte dyan. Paalis na kami. Tanggapin mo na lang. Hindi ko kailangan ng bayad mo. Masaya akong makatulong at masaya ako na ikaw mismong lumapit sa akin para humingi ng tulong. Sapat na yun. Ano bang kakornehan yan? Hindi yun sapat. Tanggapin mo na to at huwag ka na mag-inarte dyan. Nope, ayos lang. I-save mo na lang yung pera na yan sa birthday mo. Malapit na yun, di ba? Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka naman maghahanda. Ready pa naman na yung regalo ko sa'yo. Sa susunod pang birthday ko. Siyempre, excited ako eh. Malapit na yun para sa akin. Kung ayaw mong tumanggap ng pera, bibigyan na lang kita ng kahit ano sa susunod, ha? Sigurado ko bang ayaw mong magpahatid? Saan ba kayo pupunta? Sinabi ko na sa'yo, hindi ko sasabihin kung saan kami pupunta at hindi na kami magpapahatid sa'yo. Sobra-sobra na naitulong mo at sapat na ang lahat ng yon. Eh sino magbubuhat ng baboy at manok? Problema na namin yan, Isagani. Aalis na kami. Dahil tingnan mo anong oras na. Maraming salamat ha sa pagpapatuloy sa amin at pagtulong sa paghahanap ng baboy at manok ngayong umaga. Babawi ako sa'yo pagbalik namin. You're welcome, Carla. Basta pag nagbagong isip mo, wag na wag ka magdadalawang isip na tawagan ako, ha? Tatandaan ko yan. May sandwich nga pala dyan sa pulang lunchbox. Tapos manok at ampalayang gulay naman sa blue na lunchbox. Baka kasi magutom kayo sa daan. May kasama na rin yung kanin at tubig. Salamat ha. Hindi mo na kailangan gawin yon. Una na ako, Isagani. Maraming salamat ulit. Huwag kang susunod ha. Tandaan mo, hindi na kita kakausapin buong buhay natin kung susunod ka sa amin. Oo na, basta mag-iingat kayo, ha? Nagtungo na ang magtiya sa Barrio Lorenzo. Habang naglalakad sa kakahuyan, pinaalalahanan ni Tia Carmen si Carla. Alam mo na sasabihin mo, di ba? Hindi na po ako bata, Tia. Hihingi tayo ng tawad. Ipapaliwanag ang nangyari at sasabihin na natakot lang tayo at nataranta kaya nating ginawa yon. Iaalay natin ang baboy at manok. Maayos tayo makikipag-usap at pipilitin ang sarili natin na makipagkasundo sa kanya. Naiintindihan mo ba, Carla? Opo, Tia. Naintindihan ko po. Ay, mabuti naman. Mamaya kasi pagdating natin doon, baka kung anong sabihin mo na hindi maganda, Carla. Sinasabihan lang kita.
Susunod po ako sa plano, tiya. Makikipag-usap ako ng maayos at hihingi ng tawad. Ay, mabuti naman. Umasa na lang tayo na nandun si Andres at mabait siya kumpara kay Tanya at sa iba pa. Pagdating ng magtiya sa pamamahay ni Andres ay masama ang tingin ng mga aswang sa kanila. Ngunit hindi sila ginalaw o tinakot. Kinausap ni Tia Carmen ang mga aswang na nagbabantay at sinabing nandoon sila upang makipag-ayos at pinapasok sila sa loob ng bahay. Nagtatanghalian noon ang angkan ng mga aswang. Napatingin si Carla sa lalaking nasa gitna at yun ay walang iba kundi si Andres. Naririto na naman kayong dalawa? Ang lakas ng loob niyong bumalik at mahina ang loob na umalis. Humihingi kami ng tawad sa naging asal namin kagabi na nagawa lang namin dahil sa takot. Dahil sa takot na pinagbantaan niyo ang buhay namin? Sinabi ng magaling mong pamangkin na uubusin niya ang lahi namin. Tama ba yon? Lubos kaming humihingi ng pasensya, lalo na ang pamangkin ko na si Carla. Nagdala kami ng hilaw na manok at baboy bilang paghingi ng tawad at sumisimbolo ng kapatawarang hinihingi namin. Sa tingin niyo makukuha niyo ang loob namin sa kakapiranggot na baboy at manok? Ano bang pinagkaiba ng mga yan? Marami kaming ganyan sa baryo namin! Ito lang po ang maibibigay namin sa inyo, ngunit handa naman kaming magbigay ng supply sa inyo kung kailan nyo kinakailangan. Paano kung ibang nais namin, ha? Apo, ano pong gusto nyo? Sabihin nyo kung paano kami makakabawi at gagawa kami ng paraan upang masunod ang inyong nais. Hindi na kami natatakam sa baboy. Paano kung serbisyo ang nais namin? Anong klaseng serbisyo po ang nais nyo? Hindi namin tatanggapin ang mga inaabot nyo. Magbibigay kayo ng isang bagay na kayang-kaya naming makuha. Paumanhin po. Kung ganon, ipaalam nyo sa amin ang nais nyo at gagawa kami ng paraan upang mabigay yon. Ang sabi ng mga pinsan ko, bakit hindi kayo mag-alay ng tao? Tao? Napaisip tuloy ako na bakit hindi nyo na lang kami bigyan ng alay na tao. Kahit 2 tao sa isang linggo, sapat na sa amin. Hindi po maaari yan. Imposible ang hiling na yan dahil... Ganon ba? Wala akong nakikitang mali ron. Bakit kaya hindi na lang mag-anak ang magaling at maganda mong pamangkin na si Carla at ibigay sa amin ang sanggol? Sanggol ang pinakamasarap sa lahat. Sinamaan ni Carla ng tingin si Tanya. Pinandilata ni Tia Carmen si Carla at bumulong na wag na lang sumagot. Ngunit hindi yun pinalampas ni Carla. Kung ganon, hindi na lang ako mag-aanak. Para saan pa? Para ibigay sa inyo at pakinabangan nyo? Gaya ng ginawa nyo sa baryo na to na sinakop nyo noon at inangkin ngayon na kung makakilos kayo ay akala nyo pagmamayari nyo ang tunay na baryo Lorenzo, ha? Masama talaga ang ugali mong babae ka! Nanggaling ang salitang yan sa isang babaeng naghahangad ng sanggol para kainin. Sino sa atin ang mas masama, Tanya, ha? Hindi ba't nandito kayo upang humingi ng tawad? Bakit nagmamatapang ka ngayon, babae? Nandito kami upang humingi ng kapatawaran. Pero may karapatan pa rin kami na tanggihan ng mga masasamang hiling niyong hindi namin ibibigay. Sa dami ng sinabi't ginawa mo kagabi, heto ka na naman, babae. Hindi ka ba natatakot sa buhay mo? At matapang ka pa rin, ha? Hindi ako matapang. Nandito ako upang makipag-usap. Ngunit masyado namang hindi ka panipaniwala ang mga sinasabi nyo. Hindi naman siguro kayo umaasa na gagawin ko ang mga sinabi nyo, hindi ba? Nagulat ang lahat nang biglang tumayo si Andres sa kanyang kinauupuan na mayroong tusong ngiti. Isa kang matalinong dalaga. Maaari ko bang malaman muli ang pangalan mo? Ako si Carla. Carla. Masaya akong makilala ka, Carla. Hindi araw-araw ay nakakakilala ako ng matapang na dalagang handang kalabanin ang angkan ko. Nakaka-enjoy ka naman panoorin. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin ang nangyari, Binibini? Anong nangyari na nais niyong marinig? Ang buong nangyari kagabi. Ikinuwento na nila ang lahat sa akin, pero gusto ko maging patas sa lahat, kahit sa mga tulad niyong tao. Kaya't ikwento mo ang side mo. Dumating kami ni Tia upang ipaanak si Binibining Tori. Batid mo ba na siya ay asawa ko? Narinig ko po yan. Aksidente ang nangyari at ginawa naming lahat ng tiya ko ang aming makakaya upang iligtas silang 2 ng bata. Ngunit hindi sapat ang meron kami dahil hindi kaya ni Binibining Toring makaligtas sa ganong kalagayan. Payat siya at may mga pasa. Hindi ko alam kung ano ang kanyang pinagdaanan.
Simpleng mga pasa lamang yun. Walang salitang simple sa mga pasa dahil mabigat ang nangyari sa kanya. At ano sa tingin mo ang nangyari sa kanya? Inabuso siya at pinahirapan sa mga kamay niyo. Sa tingin mo ba ay sinaktan ko siya? Hindi ako sigurado dyan. Hindi naman ako interesadong malaman pa. Ang problema ko sa sitwasyon, yung paninisi ng lahi mo sa akin na ako ang dahilan bakit namatay ang iyong asawa. Ngunit narinig ko ay nagdala ka raw ng asin at lumaban sa amin. Nagdala ako ng asin dahil gusto kong maramdaman na ligtas ako sa baryo nyo. Napilitan akong gamitin yon dahil pinagtangkaan nila akong patayin. Sana naman nauunawaan mo yon dahil kung kayong nasa sitwasyon ko, ganun din ang gagawin nyo. Naiintindihan ko. Talaga? Oo, ngunit ano ba bang magagawa natin, di ba? Nangyari na ito at tapos na. Kaya't ang kailangan natin ngayon ay mag-isip ng solusyon upang magkasundo. At may naisip na akong magandang solusyon na nababagay sa'yo. Ano yun? Bakit hindi na lang ikaw ang maging bago kong asawa? Ano? Gusto kong malaman mo na hindi ako nakikipagbiruan Ako rin binibining Carla. Seryoso ako sa mga sinasabi ko. Interesado ako na maging asawa ka. Isa pa ay kinuha mo sa akin ang asawa ko, kaya't kailangan mo kong bigyan ng kapalit. At dahil ayaw mong mag-alay ng tao, bakit hindi mo nalang ialay ang sarili mo? Hindi ako pumapayag. Hindi mo kailangan pumayag agad. Handa akong bigyan ka ng panahon upang mag-isip-isip. At umaasa ako na sapat na ang 1 linggo sa pag-iisip mo, habang patuloy pa rin kayo nagtatrabaho bilang nagpapaanak sa mga buntis sa baryo namin. Huwag kayong mag-alala, sasabihan ko ang mga kapwa namin na huwag kayong sasaktan o tatakutin sa loob ng linggo na yon. Hindi na natin kailangan magpaabot pa ng 1 linggo dahil desidido na ako at hindi na magbabago pa ang isip ko. Pag-isipan mong mabuti para ito sa kaligtasan niyong magtiya at huwag kong malalaman na umalis kayo at tumakas. Diyan tayo hindi magkakasundo, Carla. Dahil sa sinabi ni Andres ay nagkaroon ng isang payapang linggo si Carla dahil hindi siya pinagbabantaan ng mga aswang. Nagpatuloy ang magtiyahin sa pagpapaanak sa mga buntis sa Barrio Lorenzo habang ginamit ni Carla ang 1 linggo na yon upang mag-isip ng paraan na hindi siya matali sa mga aswang, lalong-lalo na kay Andres. Isang araw, habang kumakain si Carla sa Barrio Lorenzo, ay may nagbigay sa kanya ng plato na mayroong masarap na ulam. Ngunit ginamit niya ang kalamansing dalaga. Niligay niya yun sa ulam para makita ang tunay na anyo nito. Nakita niya na uod ang tunay na anyo ng masarap na ulam. Napatingin si Carla sa hindi kalayuan at nakita niyang palapit sa kanya si Tanya. Matalino ka, ha? Normal lang yan. Mag-iisang linggo na. Sana hindi nagbagong isip mo. Bakit? Dahil ba masasaktan ka? Ano? Dahil ba gusto mo si Andres? Umaasa ka na magkakaayos kayong dalawa? Magiging malapit sa isa't isa? Umaasa ka na ikaw ang magiging bago niyang asawa? Ano sinasabi mo, ha? Halata naman na pinagnanasaan mo ang asawa ng kapatid mo. Nauna ako nagkagusto kay Andres. Di sa'yo na siya. Hindi ako interesado sa kanya o kahit kanino na aswang. Kaya hindi mo na kailangan magdala ng mga ganitong pagkain para sa akin. Hindi mo ako kaagaw sa lalaki. Matabilang dila mo, no? Hindi naman. Sadyang hindi lang talaga ako nagpapaapi kahit kanino. Kung gano'n, naalis na ako. Naway sapat na ang linggo na yon upang makapag-isip ka ng mabuti. Hinintay mo ba talagang sabihin ko na hindi ako interesado kay Andres? Natutuwa ka dahil mapupunta siya sa'yo? Sa akin siya, Carla. Bago pa siya maging asawa ng kapatid ko, sa akin na siya. Bago ka pa dumating, sa akin pa rin siya. Hindi ako papayag na masira mong plano ko. Ikaw na hamak na isang tao lang. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ng sarili mong kapatid, ha? Anong klaseng tanong yan? Pinagbibintangan mo ba ako? Napaisip lang ako. Hindi kami magkapatid. Hindi mo siguro alam ang katotohanan na si Tori ay isang tunay na tao. Ano? Ayaw niyang makasal kay Andres kaya't ginawa siyang aswang at ganun din ang mangyayari sa'yo. Hindi niyo ako magiging katulad. Hindi talaga. Dahil gagawa ako ng paraan upang hindi ka makasal kay Andres.
Nang maggabi ay naglakbay na si Tia Carmen at Carla sa kakahuyan at pabalik na sa kanilang baryo. Alerto si Carla sa kanyang paligid, handa siya sa kung anumang makikita nila sa daan. Carla, kamusta ka naman ngayon? Ayos naman po ako, Tia. Nakaisip ka na ba ng paraan? Pumapayag ka na ba sa sinabi ni Andres? Ganun pa rin po ang sagot ko, kahit na 10 taon pa ang ibigay nila sa akin sa pag-iisip ng sagot. Carla, hindi na natin ito matatakasan pa. Tia naman, ayan ka na naman eh. Nagpapakatotoo lang ako. Ako rin, Tia. Nirerespeto ko kayo, ngunit ngayon, hindi ako makikinig sa mga sinasabi nyo dahil ako mahihirapan dito. Batid ko naman yun. Nakataya ang buhay at kinabukasan ko. Kaya sana maintindihan nyo na hindi ako papayag na masira ang buhay ko at matali kay Andres. Nakita mo ang itsura ng asawa niya bago mamatay. At yun ang aking hinaharap kung papayag ako na makasal sa kanya. Alam mo ba, Tia, na si Tori ay isang tao? Ano? Opo, isa siyang tao, Tia. Nagustuhan ni Andres at pinilit magpakasal at ginawang aswang. Ganun ang mangyayari sa akin kung hindi ako papayag. At kung pumayag man ako, gagawin pa rin nila akong aswang. Wala akong choice. Kahit binigyan nila ako ng sapat na oras, wala naman akong sapat na pagpipilian. Carla, pasensya ka na. Nagsisisi na ako at pinasok kita sa gulo na to. Naiisip ko tuloy na makakasalanan ko to. Tia, hindi mo to kasalanan. Huwag kang mag-alala. Hindi po kita sinisisi at hindi kita sisisihan kailanman. Tulad ko, napilitan ka ring pumasok sa sitwasyon na hindi mo nais. Ako na po ang bahala sa ating dalawa at gagawa ako ng paraan upang makaalis tayo sa pagkakatali sa kanila. Nagpatuloy ang magtiya sa paglalakad at nagulat nang may malaking ibon na bumagsak sa kanilang harap. Mabilis na kinuha ni Carla ang buntot pagi sa kanyang bag at hinampas yun sa malaking ibon. Handang-handa ang dalaga sa pakikipaglaban sa mga aswang pang nagdatingan. Nagmamadaling tumakbo si Carla at Tia Carmen palayo nang nakarinig si Carla na merong papalapit sa kanila na nagtatago sa matataas na dahon. Naghagis ng asin si Carla sa damo at hinampas yun ng buntot pagi. Nagulat ang dalaga nang may lalaking sumigaw at lumabas sa kanyang pinagtataguan. Si Isagani pala ang lalaking yun na kanina pa sila sinusundan. Aray naman! Isagani, anong ginagawa mo rito? Hindi ba sabi ko na wag mo kami susundan? Oo nga, pero nagtataka ako eh. Hindi ko napigilan na sarili ko. Sus Mariosep naman, Carla oh. Totoo ba na aswang ang mga tao rito? Nagtatrabaho kayo sa mga aswang? Oo, Sabi, at ano, gusto ka nilang makasal dun sa isa? Oo nga eh. Huwag mong gagawin yan ah. Kahit na anong mangyari, huwag mong gagawin yun. Oo, alam ko. Hindi ka magiging ligtas sa kamay nila, kaya huwag kang papayag. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin ang nangyayari? Eh kasi ano? patapusin mo muna ako magsalita. Kanina mo pa pinuputol ang mga sinasabi ko eh. Naku, pasensya na. Sobrang nag-aalala kasi talaga ako sa iyo eh. Yan nga ang dahilan bakit hindi ko pinaalam sa'yo at bakit wala akong balak na ipaalam pa. Dahil ba mag-aalala ako? Oo, at ayoko madawit ka sa nangyayari. Ayoko madamay ka. Yun nga ang gusto ko, Carla. Gusto kong madawit. Gusto kong madamay sa kung ano mang nangyayari sa buhay mo. Mabuti man o masama. Pasensya ka na. Ayoko lang talagang ipaalam sa'yo eh. Naiintindihan kita at huwag kang mag-alala. Ayos lang sa akin yun. Ngayon, sumunod lang kayo sa akin. Iginarahe ko yung jeep ng kaibigan ko sa hindi kalayuan. Umalis na muna tayo sa ngayon. Sige, salamat talaga Isagani. Hindi ko alam kung paano babawi. Hindi mo kailangan bumawi sa kahit ano. Mabilis na tumakbo si Isagani, Tia Carmen at Carla patungo sa jeep ng kaibigan ni Isagani. Sinabuyan ni Carla ng asin ang buong jeep, bintana, gulong, pati ang gulong nito bago sumakay sa loob at nagmaneho paalis si Isagani hanggang marating nila ang sariling baryo. Dumiretso sila sa bahay ni Isagani at sinigurado ni Isagani at Carla na may palibot na bawang at asin ang buong bahay bago magpahinga. Tulog na si Tia Carmen at nakaupo naman si Carla sa sala nang lumapit sa kanya si Isagani. Natawa si Carla nang biglang umatsing na naman si Isagani. Kanina ka pa. Hindi ko kasi talaga gusto ang amoy ng mga bawang eh. Aswang ka siguro. Hala, paano mo nalaman? Baliw ka talaga. Bakit nga pala gising ka pa? Hindi ako makatulog eh. Magmerienda nga muna tayo. May dala akong tinapay na may peanut butter. Paborito mo to, di ba? Pansin ko kanina na hindi ka pa kumakain pagdating natin.
Hindi pa kasi ako nagugutom. Kumain ka na ngayon. Mahirap matulog ng gutom, no? At masarap yung peanut butter. Kung gusto mo naman ng kanin at ulam, kukuha ako. May gusto ko bang ulam? Tumigil ka na nga. Maupo ka na lang. Ayos lang ako. Akin na nga yung tinapay na may peanut butter. Kakainin ko na yan. Ayun. Kailangan talagang may kainin ka ngayong gabi. Dahil mukhang pagod na pagod ka eh. Buti na lang walang masamang nangyari sa'yo sa Barrio Lorenzo. Kung alam mo lang. Totoo ba? Bakit? Anong nangyari sa inyo? Wala naman. Mahabang kwento eh. Baka mabagot ka lang makinig. Hindi, interesado akong makinig sa'yo at gusto kong malaman ang buong nangyari. Gusto kitang tulungan, Carla, at please naman, hayaan mo naman akong tulungan ka. Ganito kasi, nagtatrabaho kami ni Tia ng tagapagpaanak sa mga aswang sa Barrio Lorenzo. Paano naman kayo napunta sa ganung sitwasyon? Ibig ko sabihin, paano niyo nalaman na mga aswang ang nandoon? Yun na nga eh. Nag-apply ba kayo? May interview ba? Ano ba naman mga tanong yan? Puro talaga kalokohan yung nasa isip mo no. Hindi na nagtinuyan eh. Naisip ko lang naman kasi, paano kaya yun? Nag-apply kayo? Nagpakalat ba sila ng balita na naghahanap sila ng magpapaanak ng aswang? Hindi, baliw ka talaga. Pero seryoso nga, paano kayo napunta sa komplikado na sitwasyon na yan? Maniniwala ka ba? Sasabihin mo? Oo naman. Ganito kasi yon, ang sabi sa akin ni Tia Carmen, may utang na loob kami sa mga aswang, kaya nagsisilbi kami sa kanila. Tapos? Ayun, ang problema, nung nagpaanak kami ni Tia Carmen, namatay ang babae na buntis at ang sanggol. Hindi na namin kasalanan yun, di ba? Hindi nyo kasalanan yun dahil hindi nyo naman kontrolado ang buhay ng iba. Kaso hindi nila maintindihan yun. Ang nasa isip nila kasalanan namin na nangyari, kaya sinugod nila kami at gustong patayin. Buti na lang nakaligtas kayo. Wala ba kayong dalang panlaban sa kanila na bawang o asin? Meron, nagdala ako. At yun ang kinagalit nila at ni Tia. Nagalit si Tia Carmen? Oo, dahil pinagtangkaan ko raw ang buhay ng mga aswang at hindi sila natuwa sa ganun. Nagalit nga sila at ayun, hinabol kami. Yun yung gabi na nakita mo kami at ngayon ulit, tinutulungan mo naman kami. Salamat talaga sa gani ha. Walang anuman. Masaya akong makatulong. Ay, magkwento ka pa. Ano nga bang solusyon ngayon? Gusto nila mag-alay kami ng tao o kaya naman magserbisyo sa kanila. Sabi pa ng isa, mag-anak ako at ibigay sa kanila ang sanggol. Sama talaga nila. Kaya nga eh, wala silang puso. May isa pa silang alok. Ano yun? Kasal. Kasal? Sino? Ikaw? Teka, kanino? Huwag ka mag-alala, hindi naman ako pumapayag eh. Pero kanino ka ba ikakasal? Sa aswang? Sa asawa ng babaeng namatay habang pinapaanak namin, kay Andres. Alam mo ba na ang asawa niyang namatay na si Tori ay puro pasa, malnourished at hirap na nagbubuntis? Halatang inabuso nila si Tori, pinahirapan at binugbog. Nalaman ko rin na dati siyang tao at ginawang aswang. Kawawa naman siya. Kung tao siya at ginawang aswang, ibig bang sabihin gagawin ka rin nilang aswang pag nakasal ka na sa kanya? Yun nga ang iniisip at inaalala ko. Malaki ang posibilidad na ganun ang gawin nila sa akin. Ako, huwag kang papayag, okay? Gagawa tayo ng paraan. Maraming salamat at sinabi mo sa akin ng lahat, Carla. Masaya akong nag-open up ka. Pero nalulungkot ako sa nangyari sa'yo. Sa totoo lang, natatakot talaga ako sa gani. Bumulong sa akin si Tori at nang makaawang patayin na lang siya bago pa siya mamatay. Pakiramdam ko ganun ang mangyayari sa akin. Hindi ganun ang mangyayari sa'yo. Hindi ka magiging katulad niya. Pero paano kung wala na akong takas? Nagtatapang-tapangan lang ako pero natatakot talaga ako dahil pakiramdam ko, dead end na to. Mauubusan na ako ng lakas na lumaban at ng choice. Wala na akong maisip na iba pang paraan. Anong wala kang maisip? Sinubukan mo na ba ang lahat? Ginawa mo na ba ang lahat? Hindi pa naman, di ba? Gagawa tayo ng paraan, Carla. Hindi ka makakasal sa kanya. Hindi ka makukulong sa buhay na hindi mo deserve. Teka lang, bakit hindi ka na lang umalis? Bakit hindi tayo umalis lahat? Magpakalayo-layo tayo rito. Masusundan nila tayo. Ang sabi ni Tia Carmen, wala na kaming choice. Dahil kahit saan kami magpunta, susundan nila kami. Nasubukan nyo na ba? Hindi pa, pero... Hindi pa. Susubukan natin yan. Lalayo tayo. Alam mo, may tito akong pari sa Maynila. Pwede tayo magstay doon. May mansyon doon ng mga madre at nag-aasikaso sa simbahan na nandoon. Blessed na mga bahay at lahat ng nandoon. Maganda na doon muna tayo magstay. Seryoso ka ba?
Mukha ba ako nagbibiro? Hindi, pero malaking bagay itong gagawin natin. Malaking bagay na to sa'yo. Maliit lang to kumpara sa mga bagay na kaya kong gawin para sa'yo. Isagani, Baka gusto mo na magpakasal na lang tayo. baliw! Biro lang, to naman. Yung sinabi mo tungkol sa tito mo, seryoso ka ba o nagbibiro ka lang? Seryoso yun Seryoso ako, Carla. Seryoso ako sa'yo kaya gagawa tayo ng paraan. Bibili ako ng tiket bukas ng umaga para maasikaso natin kagad yung pag-alis natin. Pero hindi ka ba mahihirapan ng ganun? I mean, malayong Maynila sa bahay mo. Ang bahay ko ay kung nasan ka, Carla. Ako? Oo, at ikaw lang. Hindi mo kailangan bumawi o bigyan ako ng kapalit. Basta makatulong lang ako sa'yo, masaya na ako. Maraming salamat talaga, Isagani. Sobrang laki ng utang na loob ko sa'yo. Naku, wala yun. Handang-handa akong tumulong basta ikaw, Carla. Salamat. Babawi ako. Basta pagdating natin sa Maynila, libre kita. Date? Date? Oo, tayong dalawa, magde-date. Oo na, sige na. Date na yon. Talaga? Yes! Unang date natin yun. Naku, mag-iisip na kagad ako ng isusuot. Parang bata eh. Bumalik na si Carla sa silid at nakitang gising pa pala ang kanyang tiya Carmen na malalim ang iniisip. Masayang kinuwento ni Carla ang plano nila ni Isagani, ngunit hindi sumang-ayon doon si tiya Carmen. Tiya, subukan na lang natin. Sa pagsubok na gagawin natin, manganganib ang buhay natin, Carla. Hindi mo ba naisip yon? Siyempre po naisip ko yun. Naisip ko ang lahat ng mga posibilidad na pwedeng mangyari pero tiya, ano pa ba magagawa natin? Huwag mong sabihin na sang-ayon ka sa sinabi ni Andres. Huwag mong sabihin na pumapayag ka na magpakasal ako sa aswang kasi pakiramdam mo ligtas tayo doon. Hindi, Carla. Hindi yan ang gusto ko. Sa totoo lang, nagdadalawang isip talaga ako. Natatakot lang ako pero ayokong ipalit ang kalayaan at kapayapaan mo para sa kaligtasan natin. Mahal kita dahil ako ang nagpalaki sa'yo. Ayoko masayang ang buhay mo. Alam ko po yun, tiya, at masaya ako na naintindihan mo ang nararamdaman ko. Pero ang kailangan po natin umalis. Kailangan nating tumakas. Ligtas tayo sa lugar na yon. Maraming pare, madre, simbahan, holy water, hindi na tayo malalapitan. Kung kailangan kong magmadre para lang makaligtas, gagawin ko talaga. Mabuti na lang pala at nandyan si Isagani. Oo nga po nakakatuwa naman. Baka ito na ang chance ni Isagani na mapansin mo. Tiya naman, nagawa pang mang asar May malay mo naman, di ba? Nagpapasalamat lang po talaga ako kay Isagani. Nagpapasalamat sa simula, tapos susunod, kayo na. Tiya! Sige na. Hindi na ako mang-aasar. Matulog ka na at halatang pagod na pagod ka. Opo, kayo rin. Matulog na po kayo at baka bumiyahe na tayo bukas. Sige, Carla. Pasensya ka na, ha? Ayos lang yun, tiya. Sabi mo nga, di ba? Normal po ang matakot pero ang magiging mas mahalaga ay ang ating aksyon at desisyon. Ang mahalaga, hindi tayo matatalo ng takot natin. Halika nga at yayakapin kita. Sa dami ng mga nangyari sa atin, pakiramdam ko, nalimutan ko nang sabihin sa'yo kung gaano ka kahalaga sa akin. Kahit naman po hindi nyo sabihin, alam ko yon, tiya. Maliit na bagay yun. Humihingi ako ng tawad sa'yo, Carla, dahil nadamay ka pa sa gulo na hindi ka naman kasali. Kasali po ako. Lagi mo akong kasama, tiya. Hindi ka po nag-iisa. Kinabukasan ay nakabili na ng tiket ng bus si Isagani at hindi na siya nagsayang pa ng oras. Mabilis na nag-impake si Carla, tiya Carmen at Isagani patungong Maynila. Bumili muna ng pagkain ng tatlo na sapat na baon nila sa kanilang biyahe at saka sumakay ng bus. Habang nasa bus ay hindi mapigilan ni Carla ang kabang nararamdaman at napansin yun ni Isagani. Huy, ayos ka lang ba? Oo, wag mo lang akong pansinin. Kinakabahan ka? Hindi Kinakabahan ka Okay lang yan, makakaalis na tayo. Bakit ba ako kinakabahan? Paano kung may mangyari palang hindi maganda kaya ganito ang pakiramdam ko? Walang mangyayaring masama sa'yo. Bakit kinakabahan pa rin ako? Bigla tuloy akong nagdalawang isip kung kaya ko bang ginagawa ko Siyempre naman kaya mo. Nandito ka na, Carla. Saan ka pa ba nagdadalawang isip? Hindi ko alam, parang may mali. Anong mali? Sabi ni Tia sa akin,
Kahit saan ako magpunta at kahit anong gawin ko, susunod at susunod ang mga aswang sa amin. Paano kung nakasunod sila? Makakatakas ba talaga ako, Isagani? Nakatakas ka na, Carla. Hindi pa. Hanggang wala pa tayo sa Maynila, nakakulong pa rin ako. Hindi ko alam. Nag-iisip lang talaga ako sa mga bagay-bagay. Nakahinto ang bus natin at lumabas ang driver. Lalo tuloy akong kinakabahan eh. Halata nga eh. Okay lang yan, kabado ka lang. Ganito na lang ha, iwasan natin ang mga negatibo. Nasa biyahe tayo at papuntang Maynila. Marami tayong pwedeng gawin at puntahan doon. Ano naman ang mga yun? Pwede tayong mag-Rizal Park, Museum, Ocean Park. Maraming mga masasarap na kainan doon. Di ba mahilig ka sa barbecue? Oo. Marami bang ganun doon? Oo naman, maraming masasarap na restaurant doon. Tapos doon sa titira natin, malapit din sa mga mall. Masarap mag-ikot-ikot doon tuwing hapon. Pinaalam ko na rin na ang kwartong titirhan mo yung pwedeng palitan ng kulay sa loob at lagyan ng mga bagong design. Pumayag naman sila. Baliw ka. Nakakahiya naman yun. Di dito ko naman yun tapos close kami. At close rin naman tayo kaya huwag mo nang isipin yun. Huwag ka nang mahiya. Tandaan mo basta pagdating sa akin, hindi mo kailangan mahiya. Sandali, ano yun? Ano? Bakit ka ba nakatingin sa labas ng bintana? Para kasing may nakita akong lumilipad. Ibon lang yun. Hindi. Parang masyadong malaki eh. Baka puno lang, pinapalibutan tayo ng puno . Hindi, sandali. Bakit parang ang dami? Ano? Patingin nga. Ayun nakikita mo ba? 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ko gaanong makita masyadong madilim. Tingnan mo mabuti. Ay, naku, oo nga. Nakikita mo na? Oo, ang dami nga nila. Mukhang hindi hata ibon yung mga yan Hindi na nga. Mukhang mga aswang, mga tiktik, Isagani. Nasundan nga nila tayo. Alam kaya nila na nandito tayo sa loob ng bus? Walang ibang bus sa paligid at Ano? tiningnan nila ako. Nakita nila ako. Ano? Matatalas ba mga mata nila? Oo. Ano gagawin natin? Palapit na sila. Papunta na sila sa atin. Kumalma ka muna, Carla. Hindi ko kayang kumalma. Maraming pasahero sa bus at merong 2 sanggol. Paborito nilang sanggol, Isagani. Ayoko maraming madami sa problema ko. Bumaba na lang tayo. Bakit tayo bababa? Saan naman tayo pupunta? Hindi ko rin alam. Basta, bababa ako. Bababa tayo. Nagmadali si Carla na bumaba, dala ang kanyang mga gamit at nagsaboy siya ng asin sa bus. Nakasunod sa kanya sina Tia Carmen at si Isagani na alerto sa kung anumang pwedeng mangyari. Binilisan ni Carla ang takbo nang makitang nakasunod na sa kanya ang mga aswang. Pumasok silang 3 sa kakahuyan at nagsaboy siya ng asin sa mga puno at daraanan nila. Hindi sinasadyang mahiwalay ni Tia Carmen sa kanilang dalawa. Pumutol ng tig-isang sanga si Carla at Isagani at pinagahampas nila ang mga aswang na pilit na lumalapit sa kanila. Namangha si Isagani sa galing ni Carla sa pakikipaglaban na hindi man lang nagdadalawang isip na manuntok at manakit ng aswang. Ngunit laking gulat ni Carla nang makita si Andres na nasa anyong tiktik. Gumapang siya sa puno bago tumalon pababa sa harapan ng dalaga. Mas malaki at mas nakakatakot si Andres kaysa sa ibang aswang. Hinarang ni Isagani ang sarili kay Carla, ngunit hinila siya ng mahahabang galamay ni Andres bago siya itinulak sa hindi kalayuan. Isagani! Huwag mo nang subukang lumapit sa binatang yun. Kung ayaw mong pati ikaw ay patayin ko. Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa makuha mo! Nakakainsulto ka naman. Talaga, at paninindigan ko ang sinabi ko. Bakit? Dahil ba sa kanya? Dahil ba sa lalaking yon? Dahil ba may iba kang gusto? Ang pagkagusto ko sa ibang tao, hindi mo na dapat iniisip pa. Ang isipin mo kung gaano kita kinamumuhian. Maghintay ka lang at makukuha rin kita. Wala ka ng kawala pa, Carla. Wala ka ng matatakasan pa. Nasaan na ba tiya mo? Nahiwalay sa'yo? Tingin mo ba ay buhay pa siya? Huwag kang magsalita ng ganyan. Yung lalaki mo, ano nga bang pangalan niya? Isagani o kung ano man yan? Hindi na mahalaga. Kalimutan niyo na ang pinagsamahan niyo dahil sisingilin ko na kayo. Wala akong kinukuha sa'yo. Kinuha mo ang asawa at anak ko. Pinatay mo sila. Pinatay sa kapabayaan mo. Hindi mo sila iningatan.
Sinaktan mo si Tori! Dahil gusto niyang tumakas at hindi ako magdadalawang isip na pagbuhatan ka ng kamay kung patuloy kang magmamatigas, Carla. Hindi ako nakikipagbiruan. Lahat ng gusto ko ay nakukuha ko at hindi ka mapupunta sa kamay ng isang hamak na tao. Lumapit si Andres kay Carla at nagmamadaling nagsaboy ng asin ng dalaga. Ilang beses niya yung ginawa bago tumakbo palapit kay Andres upang hampasin ng kahoy sa iba't ibang parte ng katawan. Nanlaban naman si Andres at hinila ang kahoy na hawak ni Carla at hinagis sa malayo. Wala nang magawa si Carla kundi tumakbo, ngunit hinila ni Andres ang paa ni Carla. Pinagsisipa ni Carla si Andres hanggang sa mabitawan siya at tumakbo palayo. Nagulat si Carla nang may kamay na humila sa kanya at siya'y napangiti nang makitang si Tia Carmen yun. Mabilis na tumakbo ang dalawa, ngunit napahinto si Carla nang marinig ang mga sigaw ni Isagani na hinahanap siya. Sandali po, naririnig ko si Isagani. Hayaan mo na siya. Kaya niya ang sarili niya. Sandali lang, Tia, si Isagani. Hayaan mo na siya. Hindi ko po siya iiwan. Ang daming sinakripisyo ni Isagani sa atin at hindi ako papayag na hindi natin siya babalikan. Hindi ka talaga nakikinig, no? Hindi ka laging nakikinig sa akin. Tingnan mo, nandito tayo sa sitwasyon na to dahil hindi ka marunong makinig. Sandali, Tia. Bakit iba ang dinadaanan natin? Bakit parang bumabalik tayo? Kung ayaw mong madamay si Isagani, iwanan mo na siya, Carla. Hayaan mo na siya. Hindi kita naiintindihan, Tia. Ano ba sinasabi mo? Patawarin mo ko, Carla. Wala na akong maisip na iba pang paraan. Po? Ano sinasabi mo? Bakit? Ano pong meron? Ano pong ginawa niyo? Mahal kita, Carla. At alam ko na mali ang ginawa ko. Sandali. Tia? Oo. Sinabi ko sa kanila kung anong oras tayo aalis at saan tayo pupunta. Tia, paano mo nagawa yun? Patawarin mo ko, Carla. Bakit mo ginawa yun? Bakit, Tia? Nagtiwala ako sa'yo. Alam ko yon, Carla. Humihingi ako ng tawad kahit na alam ko na walang kapatawaran ang ginawa ko sa'yo. Hindi ka na makakatakas. Napapalibutan nila tayo at huwag kang mag-alala. Wala silang gagawing masama kay Isagani. Nangako sila. Bakit po ba ang taas ang tiwala mo sa mga aswang na yan? Bakit ba parang konting sinasabi nila, todo ka naman kung maniwala? Bakit ka ba ganyan, Tia? Dahil tumutupad sila sa kanilang pangako. Anong pinangako at tinupad nila sa'yo para maniwala ka, ha? Hinayaan nila ako mabuhay. Hindi mo utang ang buhay mo sa kanila. Hindi mo alam ang nangyari, Carla. Hindi mo alam ang tunay na nangyari. Ano po ba yun? Gugustuhin mo pa bang malaman? Opo, sabi mo wala na akong takas. Kung mamamatay man ako o makuha nila, kung ito ang huling araw na magkikita tayo, sabihin mo na po sa akin ang lahat. Ipaalam mo na ang lahat ng kung ano man ang tinatago mo. Kaya ako takot na takot sa mga aswang dahil yun sa pagkamatay ng kapatid ko. Oo, Carla, dahil yun sa pagkamatay ng iyong ina. Ano? Ano pong kinalaman ni Mama sa mga nangyayari? Nagtrabaho kami bilang tagapagpaanak sa mga baryo at nakatanggap kami ng tawag mula sa Barrio Lorenzo. Nagpunta kami ron at nagulat ang malaman at makita mismo sa sarili naming mga mata na totoo nga ang mga usapin na aswang ang mga taga-baryo na yon. Ano po, bali, hindi totoo na may utang na loob ang mga lolo at lola natin? Hindi. Patawad, Carla. Gawa-gawa ko lang ang mga yon dahil ayoko malaman mo ang katotohanan. Pinatay ba nila si Mama? Pinatay ba ng mga aswang ang mama ko? Pagpunta namin ron at magpapaanak, nanlaban ng mama mo. Kaparehong-kapareho mo siya. Ikaw na ikaw, matapang at handang sabihin ang lahat ng kanyang nasa isipan. Magkaiba kami, Carla. Magkaiba tayo. Tumakas kami at tumakbo sa kakahuyan. Pinauna ako ng mama mo at takot na takot ako. Hinabol kami ng mga manananggal. Alam namin na papatayin kami kung mahuhuli kami. Nahila ako ng manananggal at ililipad na pala yun nang iligtas ako ng mama mo. Ikinamatay niya yun at takot na takot ako dahil sa aming dalawa. Siya ang handang lumaban, siya ang matapang, siya ang palaban, at siya ang gustong mabuhay. Ngunit ako ang naiwan sa aming magkapatid. Pinatay nila si Mama? Papatayin na rin nila ako, ngunit nakaisip ako ng isang maling plano.
Isang masama at makasariling plano na walang ibang maliligtas kung hindi ako lang dahil aminado ako. Makasarili ako. Ano pong ginawa mo? Sinabi ko na magsisilbi ako sa kanila bilang tagapagpanak. Napaisip sila ngunit hindi yun sapat upang mabagong isipan nila at wag na akong patayin. Naalala kita at hindi na ako nag-isip pa. Sinabi ko na kapapanganak pa lamang ng mama mo at may sanggol sa bahay namin. Iniisip ko na gugustuhin ka nilang kainin dahil isa kang sanggol. Bago, malinis, maamo, walang muwang sa mundo. Isang ulila at masarap na laman. Paano mo nagawa yun, Tia? Hindi ako patatawarin ng Diyos sa bigat ng nagawa ko at alam ko yon. Naiintindihan ko kung galit ka sa akin, kung nahihirapan kang intindihin ng lahat. Sabi lang nila na hindi ka nila kakainin at gagalawin dahil kailangan nilang serbisyo mo sa iyong paglaki. Kailangan ka nila pag tumigil na ako magpaanak sa mga buntis na aswang sa Barrio Lorenzo. Hindi ko inaasahan na matitipuhan ka ni Andres at gugustuhin na maging bagong asawa. Patawarin mo ako, Carla. Nagsinungaling ka sa akin, Tia. Buong buhay ko, pinaniwala mo ko na namatay si Mama sa malubhang sakit. Dahil hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa iyo. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag na ako ang dahilan ng lahat ng mga bagay-bagay na ito. Ayokong lumaki kang galit sa akin. Ayokong kamuhian mo ko habang lumalaki ka, Carla. Pero hindi pala talaga maiiwasan yun. Kung may sikreto kang hindi babitawan at nang nilabas at sinabi mo, ay nasira ang buong pagsasama nyo. Sa totoo lang po, galit ako. Galit ako sa nangyari pero hindi ko alam, Tia. Mahal kita, naiintindihan kita. At yun ang kinaiinisan ko. Opo, nagawa mo mga bagay na yon na tinago mo sa akin ang pagkamatay ng mama ko. Pero Tia, eto na naman tayo eh. Isang desisyon na hindi pinag-iisipan. Patawarin mo ko, Carla. Alam kong hindi na ako dapat mabuhay pagkatapos sa mga bagay na ginawa ko. Huwag niyong sabihin yan, Tia. Galit at inis lang ako pero hindi ko hinahangad ang kamatayan niyo. Hindi lang ako makapaniwala na handa kang ibigay ako. Handa kang ipagkaluluwa ko sa mga aswang. Handa kang makita ako na kinakasal sa kalahi nila. Handa kang makita na ang pamangkin mong pinalaki ay magiging isang aswang at aabusuhin ng isang makapangyarihang nilalang. Nangako si Andres na hindi kanya sasaktan. Wala akong pakialam sa pangako niya, Tia. Ituloy lang natin ang pagtakas natin. Patawad. Sandali, Tia. Bakit may nahawakan ng braso ko? Kailangan na nating umalis. Pasensya ka na, Carla. Tia, nandyan na sila. Malapit na sila. Patawarin mo ko. Murahin mo ko. Sabihan na masama. Lahat gawin mo sa akin dahil naiintindihan kita. Patawad, Carla. Tia naman, wag mo ako ibigay sa kanila. Kaya mo pang magbago. Hindi pa huli ang lahat. Huli na ang lahat para sa akin at wala na akong pag-asa. Patawad, Carla. Hindi na nakalaban pa si Carla nang lapitan siya ni Andres at pilit na binuka ang kanyang bibig. May binuhos na likidong berde si Andres sa bibig ni Carla at nakatulog ang dalaga na may luha sa mga mata. Nagising na lamang si Carla na nasa loob ng isang madilim na kwarto. Nagulat siya nang makita niyang siya'y nakasuot ng damit pangkasal na kulay itim. Sinubukang buksan ni Carla ang pinto upang makatakas ngunit hindi niya yun magawa. Ilang minuto makalipas ay pumasok si Tanya sa silid na nakasuot din ng itim na bestida. Gising na pala ang butihing prinsesa. Asan ako? Asan ang tiya ko at si Isagani? Si Isagani ba ang gwapong binata? Wag na wag mo siyang gagalawin. Paano kung may nagawa na ako sa kanya, ha? Anong gagawin mo, Carla? Anong kaya mong gawin? Asan si Isagani? Ikakasal ka na? Interesado ka pa sa ibang lalaki? Hindi ba parang ang landi mo naman kung ganon? Ikaw ang ganon, Tanya. Hindi ako. Asawa ng kapatid mo pinagnanasaan mo. Ngayon naman nagkaka-interes ka sa isang tao? Wala akong balak na pakasalan o gustuhin si Isagani. Ang gusto ko sa kanya ay ang laman loob niya. Isipin mo kung gaano kasarap ang atay at puso niya. Wag na wag mo siyang gagalawin. Aasinan ko ang kalahati ng katawan mo at pupunitin ng marumi mong pakpak. Anong kaya mong gawin sa sitwasyon mo ngayon, ha? Sa sitwasyon kong pinagnanasaan mo? Oh, ano? Totoo naman na, di ba? Gusto mo to. Siguro naghahangad ka na ikaw sana ang nakasuot ng damit pangkasal. Sabihin mo nga, sinukat mo na ba to? Tumingin ka ba sa salamin at nakitang may pamilya kayo ni Andres tulad ng nais mo?
Hindi ka ba naaawa sa sarili mo na pinapanood mo siyang makasal sa kapatid mong si Tori noon at ngayon naman sa akin na? Hindi mo naman gusto si Andres! Hindi mo nais magpakasal sa kanya at pinipilit ka lang! Oo, at pinipilit ni Andres. Pinipilit ng lalaking gusto mo. Nakakatawa, no? Kahit hindi ko gusto ang lalaki, siya naman tong lumalapit sa akin at nagpupumilit. Sana ikaw na lang, no? Hamak na tao! Ikaw naman, isang maruming aswang. Makikita mo, papatayin ko ang tiya at ang Isagani mo sa harapan mo mismo! Galit at nagmamadaling lumabas ng silid si Tanya. Muling sinubukan ni Carla na buksan ang pinto pero hindi niya yun magawa at napasigaw na lang siya sa inis. Nagpalinga-linga ang dalaga at nag-isip ng bagay na pwede niyang gamitin sa pagtakas. Bumukas ang pinto at napatingin doon si Carla. Nagulat ang dalaga nang makita si Isagani na maingat at dahan-dahang sinara ang pinto. Maluhaluhang nilapitan ni Carla si Isagani upang mahigpit na yakapin. Isagani, buhay ka! Oo naman, mamamatay lang ako kung papatayin mo ako. Hindi ako nagbibiro. Ako rin, Carla. Iniingatan kong buhay ko dahil ayokong maging malungkot ka pag nawala na ako. Ayoko kitang iwan sa buhay na walang Isagani, no? Para kang lagi nakikipaglukuhan. Biro lang naman. Pero ganito ha, may plano kami. Nasa si Tia? Ligtas ba siya? Si Tia Carmen. Oo, si Tia Carmen. Wala naman silang ginawa sa kanya, di ba? Ligtas naman siya? Oo, ligtas ang tiya mo. Nasaan siya? Dapat pinauna mo na siya sa Maynila para ligtas na siya agad. Paanong grabe pa rin ang pag-aalala at pagmamahal mo sa kanya pagkatapos ng ginawa niya sa'yo? Ano? Sinabi niya sa akin ang lahat. Inaasahan ko na magagalit ka sa kanya. Kung hindi mo siya sasabihan ng masama, ay iniisip ko naman na hindi mo na siya babanggitin kailan pa. Pero heto ka sa harapan ko at nag-aalala ka sa kanya. Hindi ko naman kayang baliwalain si Tia Carmen. Naiintindihan ko siya, yung kilos niya, yung rason niya, ang lahat ng tungkol sa kanya at oo, galit ako. Pero hindi ko siya kayang talikuran. Ganon din naman siya sa'yo, hindi kanya kayang talikuran. Kaya nga't bumalik kami. Bumalik siya para iligtas ka. At ngayon, hindi na tayo tatakas pa. Lahat tayo takot, oo. Pero lahat tayo lalaban. Anong gagawin natin? Gusto ko man nakunin ka ngayon at itakas ka na agad. Pero hindi ko yun magagawa dahil masisira akong plano natin. Makinig ka mabuti ha. Maglalakad ka sa altar at pag nasa gitna ka na, saka ka lamang bibitawan ng mga aswang. Doon kami susugod. Anong gagawin ko? Mabuhay. Kailangan mo mabuhay at sapat na yon. Ako nang bahala sa lahat. Kaya't mangako ka na mag-iingat ka hanggang mamaya na muli tayo magkita. Oo, nangangako ako, Isagani. Sana ganun ka rin. Oo, nangangako ako na hindi ako mamamatay at mag-iingat ako palagi para sa'yo. Hindi nakatiis ang dalawa at sabay na nilapat ang mga labi sa isa't isa. Parehas na hindi inaasahang gagawin nila yon. Binigyan ni Isagani si Carla ng malalim na ngiti bago nagmadaling lumabas ng silid. At ilang minuto ang lumipas ay pumasok na ang ilang aswang at hinawakan sa magkabilang braso si Carla. Dinala nila ang dalaga sa dulo ng altar ng simbahan ng mga aswang kung saan sa pinakadulo ay naroroon si Isagani. Kinuhaan ng dugo si Carla at hinalo yun sa dugo ni Andres at sa tubig. Ininom ni Andres ang dugo at nagulat ang lahat nang biglang umusok ang bibig ni Andres. Sunod-sunod na pana ang tumama sa mga aswang at mga asin na nagkalat sa paligid. Napangiti si Carla dahil nakita niya ang mga kapwa-tao sa sariling baryo kasama ni Isagani. Hindi nagdalawang isip si Carla na kumuha ng asin at bawang upang gamitin na panlaban sa mga aswang bago pa sila magbagong anyo at makatakas. Nakita ni Carla na palapit sa kanya ang tiya at tinulungan siyang tanggalin ng tali sa mga kamay. Mahigpit na nagyakapan ng dalawa. Carla, ayos ka lang ba? Kumusta ka? May ginawa ba sila sa'yo? Ayos lang po ako, Tia. Wala po silang ginawa sa akin. Wala pa po silang ginagawa dahil dumating po kayo. Dahil po dumating ka, nandito ako at tinulungan ako. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita at pinagsisisihan ko kung bakit kita nagawan traidorin.
kung bakit kita pinagkalulo para sa sarili kong kaligtasan. Patawarin mo ko, Carla. Opo, tiya, huwag ka mag-alala. Lilipas din ang inis ko, pero ang pagmamahal ko sa'yo kailanman hindi mabubura. Aalis tayo sa gulo, pero bago yon tatapusin natin ang naumpisahan natin. Sabay nating tatapusin ito. Opo, tiya. Mahal na mahal kita. Parehong-pareho kayo ng nanay mo. Bumalik ang magtiya sa pakikipaglaban sa mga aswang at inabutan ni Isagani ng buntot ng pagi si Carla na ginamit ni Carla sa mga aswang. Ngunit hindi niya sinasadyang mabitawan yon nang hablutin siya ni Andres at nilipad sa ere. Nanlaban si Carla at bumagsak siya sa sahig. Nagmadaling tumakbo palayo si Carla hanggang sa makorner siya ni Andres. Hindi na ako natutuwa sa'yo, Carla. Tama nga si Tanya. Isa kang banta sa lahi namin. Sana nga nakinig ka na lang, di ba? Kung nakinig ka kay Tanya, baka wala tayo sa sitwasyon na to. Maganda ka sana kung nakatikom lang ang bunganga mo. At ikaw naman, walang maganda sa'yo at maitim pa ang budhi mo. Hindi lang kita pakakasalan. Pahihirapan pa kita, Carla. Araw-araw kang maghihirap sa piling ko. Araw-araw kang magmamakaawang mamatay. Pero hindi ko gagawin sa'yo. Mas malala ang sasapitin mo sa sinapit ni Tori. Hindi mo matutuloy ang lahat ng plano mo. Huwag mo akong lalapitan. Huwag kang lalapit! Ngayon naman ay natatakot ka? Lumapit si Andres kay Carla at pilit siyang hinalikan sa mga labi. Nagulat si Carla nang sumigaw si Andres na nananakit ang mga labi. Umuusok ito at nalalapnos. Natawa si Carla nang mapagtanto niya na may kakaiba sa halik ni Isagani. Na uminom ang bata ng holy water bago niya hinalikan si Carla. Malakas na umiyak si Andres na kumuha ng atensyon ni Tia Carmen at Isagani. Nagtulungan ang tatlo na kalabanin si Andres na nanghihina na hanggang sa tuluyang matalo ang kalaban. Humangin naman ng malakas nang sumigaw si Tanya na galit kaya tumalsik ang tatlo palayo at lumipad si Tanya na nakaanyong manananggal na. Nandiri si Isagani nang makita na kalahati ang katawan ni Tanya. Kinuha ni Tanya si Tia Carmen at nilipad palabas sa mansyon. Galit na galit namang hinabol ni Carla si Tanya palabas at nagtungo sa bubong si Tanya. Ngayon ka magmatapang, Carla. Bitawan mo ang tiya ko! Huwag mo akong utusan! Hawak ko ang buhay niya! Bitawan mo yan dahil hindi ko palalampasin ang gagawin mo! Ganon din ako. Kaya nga't isang malaking kalapastanganan ng pagpatay niyo kay Andres! Dapat lang yun sa kanya at ganon din ang mangyayari sa iyo ngayong araw na to. Hindi ko kayo titigilan! Magmatapang ka pa at ihuhulog ko talaga sa bubong ang tiya mo! Huli na ang lahat, Tanya! Ano? Ayan na ang araw! Araw lang yan. Kaya kong lumipad palayo. Pero ang kalahati ng katawan mo, hindi kaya. Ano? Sige, tumakbo ka. Tumakbo ka sa pinakamalayong lugar. Magtago ka, umalis ka, pumunta ka sa kahit saan mo gusto. Pero eto, mananatili to sa iisang lugar hanggang sa maging abo kagaya ni Andres. Bitawan mo yan! Bitawan mo kalahati ng katawan ko! Huwag mo akong susubukan, Carla! Huwag ka nang magmayabang dyan. Pakiusap! Bitawan mo yan! Bitawan mo na! Bitawan mo ang kalahati ng katawan ko! Tanya, pasensya na. Hindi ako maawain! Hindi nagdalawang isip si Carla na buhusan ng holy water, asin at bawang ang kalahating parte ng katawan ni Tanya hanggang sa magliyab yun at kasabay ng pagsigaw ni Tanya. Nabitiwan ni Tanya si Tia Carmen at sinalo naman siya ni Isagani. Hindi pa nagtagal ay nasunog na rin ang itaas na parte ng katawan ni Tanya dahil nasikatan na ito ng araw. Nagpatuloy ang mga taong bayan sa pagpatay ng mga aswang hanggang sa maubos ang mga yon. Nagkaroon ng maliit na salo-salo sa kanilang baryo, 1 linggo ang lumipas. Heto, paborito mong barbecue. Kumain ka. Opo. Heto naman, spaghetti na luto ni Mang Kador. Ay, naku, wag na pala yan. Mas masarap ang spaghetti ko. Aba, syempre naman po. Pero tiya, baka marinig kayo ni Mang Kador at baka magkaroon pa ng issue sa baryo natin. Ayos lang yan. Aalis din naman kayo eh. Po? Ano pong kami? Kami ba ni Isaganing tinutukoy mo, tiya? Oo, sino pa ba?
Ano pong kami? Tayo po ang pupunta sa Maynila upang mamasyal. Hindi nyo na ako kailangan pang isama. Naku, hindi po yan pwede. Isasama ko kayo. Isasama namin kayo sa ayaw at sa gusto nyo. Huwag po kayo mag-alala, tiya. Saka, saglit lang po yun. Babalik din tayo agad. Medyo nakakasawa na po rito sa probinsya eh. Kasi dito na tayo lumaki, kaya kailangan naman po nating magpunta ng Maynila para mag-ikot-ikot. Marami tayong mapupuntahan doon. Maraming magagandang pasyalan, maraming kainan, at saka, di po ba mahilig kayo sa mga kape, tiya? Marami pong mga kapihan doon. Ano po, aayawan niyo po ba yon, ha? Paano mo nasasabi yan, Carla? Paano mo nagawang magtiwala ulit sa akin? Paano mo ko nakakaharap ngayon nang hindi ka nagsasalita sa akin ng masama? Paano mo ko sinasama sa mga plano mo sa buhay kahit na mabigat ang nagawa ko sa'yo? Ay, alam mo, tiya, huwag mo nang isipin yan. Lubos lang talaga ako nag-aalala kung paano mo nagagawang pakitunguhan ako ng maayos. Kasi po, mahal kita at naiintindihan kong ginawa mo. Masakit sa akin yon pero pinapatawad na kita, tiya. Hindi ko kayang magkimkim ng galit sa'yo. Hindi ko kaya na hindi ko kayo pansinin o sabihan kayo ng masama. Mahal na mahal kita, Carla. Kaya wag niyo na pong isipin ng mga bagay-bagay masyado at kumain na lang po tayo. Mukhang hindi lang ako ang mahal mo eh. Po? Ayun o, si Isagani. Tiya naman. Magkaibigan lang po kami. Hindi yan totoo. Okay naman po pala siya eh. Matagal namang okay na si Isagani. Sadyang hindi mo lang talaga siya makita. Oo nga, tiya eh. Okay naman pala siya. Mas okay pa siya sa okay. Kailan ang kasal ha? Tiya naman. Ay naku, biro lang, ikaw naman. Sakto, alam niya yatang pinag-uusapan niya kaya nandito na kaagad siya. Yan na oh. Malayo pa lang nakakita na. Ikaw ba naman ang nakita eh? Pabirong hinampas ni Tia Carmen ang likod ni Isagani bago iwan ng pamangkin niya at ang binata. Inabutan naman ni Isagani ng isang plato na may pagkain si Carla. Ay, ang dami kong nakain. Ayos lang yan. Pagod ka na nung isang linggo kaya dapat lang na bumawi ka ng lakas. Papaubos mo lang sa akin ang tira mong pagkain kasi nahihiya kang ibalik dun eh. Paano mo nalaman yun? Ang bangis mo talaga ha? Talaga? Magaling na makipaglaban, matalino pa. Anong magaling makipaglaban dyan? Oo kaya, yung nakikipaglaban ka sa aswang, grabe yun. Sunod-sunod na hampas ng buntot ng pagi, ang bilis nga eh. Para akong nanonood ng pelikula nun. Ang OA mo naman, may action pa yung pagkwento mo. Hindi, ganun talaga. Muntik na nga akong madali dahil nakatingin ako sa iyo eh. Ang OA? Tapos may nagtanong pa nga ng pangalan mo kasi nagalingan at nagandahan sa'yo. Sabi ko, kasintahan ko yan, boy. Ano sabi mo? Ay, hindi pa ba? Hindi pa. Ay, oo nga pala, pasensya na ha. May ibibigay pala ako sa'yo, Isagani. Anong laman itong kahon? Buksan mo kaya nang malaman mo. Uy, salamat Carla. Nag-abala ka pa talagang magregalo ha. Gusto ko lang bumawi. Gusto mong bumawi? Oo. Tara na, tumayo ka na dyan. Bakit? Basta tumayo ka na, magsasayaw tayo. Tayo lang tapos bigla ka magsasabi na magsasayaw tayo? Sakto kasi, malumani yung kanta eh. Sige na nga, nahihiya ako na tumanggi sa'yo eh. Ano? Sandali, huwag ka nang mahiya. Pero totoo bang ayaw mo magsayaw? Kasi nagbibiro lang naman ako at kung ayaw mo ayos lang naman sa akin yun. Biro lang. Pakiramdam mo naman ayaw ko talaga sa'yo. Nakakatawa to. Halika na, magsayaw na tayo. Naku, sandali. Huwag mo hawakin yung kamay ko. Bakit? Baka himatayin ako eh. Ang OA talaga. Biro lang din. Oo nga pala. Kamusta na kayo ni Tia Carmen? Ayos lang bang lahat sa inyo o medyo naiilang kayo sa mga bagay-bagay? Ayos lang kami. Si Tia yata ang naiilang pero pinaulit-ulit ko na okay kaming dalawa at hindi ako galit sa kanya. Ay, kalimutan niya na yon at handa akong magsimula ulit. Magsimula kasama niyong dalawa. Masaya ako na okay kayo ng Tia Carmen mo. Basta pag may problema ka o may bumabagabag sa'yo, lagi mo akong lalapitan ha. Lagi mong sasabihin sa akin kasi 'di ba? Malay natin makatulong ako. Oo, pangako yan. O ano nang plano mo ngayon? Ano nang balak mo, Carla?
Gusto ko sanang ipagpatuloy ang nasimulan ko. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko sana na matuto pang lumaban sa mga aswang. Marami pa rin ang nakatakas. Gusto ko silang makita ulit. Gusto ko silang matalo. Ayokong matakot ang mga tao sa kanila. Ayokong mapunta sila sa sitwasyon na napuntahan ko. Aba, kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Sasamahan kita riyan. Interesado rin naman ako sa kanila. Pero lalo na sa'yo. Masaya ako naging malapit tayo sa isa't isa. At nandyan ka kung kailan namin kailangan ng kasama. Sa mga sumunod na araw ay lalo pang naging malapit si Isagani at Carla, habang si Tia Carmen naman ay nakasuporta lang din palagi kay Carla at sa kung anumang desisyon ang gagawin ng kanyang pamangkin. Nangako si Carla sa kanyang sarili na walang sino man ang makakasapit ng dinanas ni Tori sa kamay ng mga aswang. Hindi man maganda ang nangyari kay Carla at Tia Carmen, ay marami naman silang natutunan at nagbukas pa yun ng mga oportunidad na maging malapit sa mga taong nasa paligid nila. Nag-ensayo pa ng nag-ensayo si Carla kasama ang nobyo na si Isagani upang mapanatili ang baryo nila na ligtas mula sa mga aswang.